So pag napalabas ko yung kuryente nito mga bro, sigurado tatakbo to. Yan. Okay, so una, ito yung kanyang rectifier mga bro, no? Wala na yung mga wire. Pinutol-putol ko na lang. Yan, binaklas ko dito sa pagkakabit. Tinanggal ko. Kasi hindi ko rin to kabisado mga bro eh. Pinag-aralan ko lang. Kaya yung itong hose na itim, yan na nakakover dito. Yan, tinanggal ko para makita ko yung connection ng mga wirings. Yan. Para makita ko yung mga connection. No, ngayon, kakabit ko muna to dito. Yan. Yan sa chassis pansamantala. No, para sa pagko-convert. Okay? So, mamaya na yan. Tapos yung dito sa stator coil mga bro. Ito yung sa stator coil. Ito na yung wire. Wala na, putol-putol na rin mga bro. No? Ayan, ito na yung mga wire. Nagkalat-kalat na dito. No, pinanghila ko na lang to kasi wala na rin ano to eh. Kwenta, hindi na malaman yung ano dito, yung mga kung okay pa ba, kung hindi kasi mandami ng putol-putol. Ayan, nilinis ko na lang. Ayan, ito yung sa stator coil mga bro. Ngayon, nung una kong testing nito mga bro, talagang hindi ko mapalabas yung kuryente dahil di ko rin kabisado to. No? Pero kung mga Honda lang yun, kabisado ko na mga bro. Tapos dito mga bro, nag-color coding na lang ako. No? Ito yung rectifier. Tapos kaya binaklas ko dito yung connection para malaman ko kung saan yung supply, ground, yung dalawang supply. So dapat yung dalawang supply ay puti at saka dilaw. No? So dito magkaiba eh. Ibang kulay. So dito sa stator coil, ang supply ay dilaw at saka itong blue. Blue na may stripe na puti. Yan. Pero pag Kawasaki, siyempre mga bro, yung ground niyan ay itim na may stripe na puti. Yan. Okay. Ngayon, ikakabit ko to mga bro dito sa rectifier, no? Pagdudugtungin ko na lang to. Itong galing sa stator at saka sa rectifier. Yan. So, papakita ko lang sa inyo mga bro kung paano ako nag-survey ng kanyang mga koneksyon. Okay? Okay mga bro, ayan. So, kinabit ko na yung wire na galing stator papunta sa rectifier. Ayan. So, dito mga bro, mayroon okay pa naman yung color coding, no, parehas stator to rectifier. Yung purong pula, ayan, pinagdugtong ko, purong blue na may stripe na puti, ayan. Tapos yung purong dilaw at yung ground na itim na may stripe na puti, ayan. So mayroon natitira dito mga bro galing sa stator. Ito yung sinasabi kong hindi ko kabisado kung saan dito yung ano, yung pulser. Ngayon, mayroon ditong kulay red na may stripe na puti, no? At itong green, ayan, di ko rin alam kung saan to galing. Itong sa red na kulay puti, mga bro, no, dahil ito na lang natitira, pinatsambahan ko na lang to. Ito yung nilagay ko sa pulser ng CDI XRM125. Ayan. So itong green mga bro, nagtesting ako. Ito meron akong tester. Ayan. Yung tester ko. Naglagay ako ng ground dun sa body ground. Tapos tinadyakan ko. Tinester ko tong kulay green. So wala naman siyang supply. No? Tinester ko din tong red na may puti. Wala rin supply. Ngayon mga bro, ang ginawa ko dito mga bro, itong kulay red na may white, itong nakahiwalay na to, dito ako naglagay ng ground ng tester ko. Ngayon, sinubukan ko dito sa live, no, itong papunta sa rectifier kasi ito tinester ko, talagang may mga kuryente ito. Ito yung kulay blue. Ayan. So dito ako naglagay ng ground, no?
tinesting ko dito sa supply, tinadyakan ko, walang kuryente mga bro. So ibig sabihin, wala siyang koneksyon, hindi siya nagsusupply ng kuryente. Ayan, okay, so nalulubat ng cellphone ko Okay, so ganun din sa kabila mga bro, no? Pero nung naglagay ako ng ground dito sa kulay green, naglagay ako ng ground ng tester. Ito, yung ground, nilagay ko dyan sa kulay green. Yan. Tapos nagtester ako dito sa supply na mayroong kuryente, na mayroong ilaw. Ayan. So nung tinadyakan ko, nagkaroon siya ng ilaw. No? So ibig sabihin mga bro, itong kulay green ay ground, no? So naisip ko tuloy mga bro, itong green at saka itong red, ito ay galing sa pulser. Ayan. So itong red, ito yung positive ng pulser. So itong green ay ground ng pulser. Okay. So maliwanag. Okay. So panoorin lang yung mga bro para magkaroon ka ng idea at dagdag kaalaman. Okay. So dito naman papunta tayo dito sa rectifier. So tiningnan ko dito sa rectifier mga bro, ang wire dito ay 4 lang. So ito namang isa na to naka-connection lang sa charging system, no? Pangpalakas ng charge ano ba? Nabubulol na ako. ng charging. Okay. So dito siya naka-connect sa puti, no? So kaya binaklas ko yung balot nito mga bro para makita ko kung ano yung destination nito mga wirings na to. Kasi dito mayroong kinonvert kaya nalilito ako. Ayan. So tsaka okay. So itong dilaw, ito yung isang supply. Tapos itong itim na may stripe na parang dilaw rin niya to or white. Yan, so ground. Tapos itong kulay blue na may stripe na puti, yan, supply din yan, no? Galing yan dun sa stator coil. So, itong puti, ito yung out, no? Papunta sa ignition switch. Out, papunta sa ignition switch. Pag nag-on ka ng ignition switch, diretso sa battery yan. Kaya meron siyang condenser, pang palakas ng charging. Okay, yun. So, ito na yung mga bro. Yung diretso sa yung kulay puti na yun mga bro, ito na yung karugtong. Oops, medyo mali. Ayun, sa kulay dilaw pala, ito na pala yung mga bro. Okay, yung kulay puti pala doon, to galing din sa supply. Ayun. Okay. Tapos itong papunta sa battery, ay dito nang gagaling sa kulay dilaw. Ayun. Okay, so iba-iba nga ang connection nito mga bro. So kung di nyo makuha mga bro, panoorin lang nyo ulit, no? Ayan. So dito sa kulay dilaw na to na may stripe na pula, dito ako kumuha ng supply papunta doon sa source, papunta doon sa CDI ng Exarim 125. Ayan. So tandaan nyo mga bro, ito yung pulser, ito yung ground. Ayan, so i-connect natin yan doon. Yung ground pagsasama-samahin natin. Okay, so i-connect ko na mga bro, no? So stop ko muna dahil wala akong tripod. Okay, so ito naman yung CDI ko mga bro, CDI ng Exarim 125. Ayan. So pinangkahoy-kahoy ko na lang ito mga bro, pati itong sa sakit na mga wire. Ayan. So dito sa Exarim 125 mga bro, 4 din lang yan ang 4 pin lang yan eh. Itong dalawang wire, wala to, hindi to kasama. Ayan. Kukuha lang tayo ng 4 na wire dyan. Ayan. So itong dalawa na to mga bro, wala to. So ito lang gagamitin natin. Ayan. So mayroon talaga akong pattern dyan mga bro, no? Ayan. Mayroon talaga akong gagayahan. No, so ito yung sa CDI, ito naman yung kabila sa rectifier ng Exarim 125. Kaso hindi ko na magagamit yan dahil dito ito naman yung ginamit ko yung sarili niyang rectifier pang Badya CT100. So dito lang ako nagkuha ng pattern sa CDI ng Exarim 125. Ayan. So pulser, coil at ground at supply. Okay.
So, yan muna ang ipagdudugtong ko mga bro. At ipapakita ko na sa inyo mamaya. Okay mga bro, ayan. So, naikabit ko na yung CDI ng XRM 125. Ayan. So, ginaya ko lang yung pattern ko. Ayan. No? So, ito na yun mga bro. No? So, yung sa pulser mga bro, ground ng pulser. Ayan. Ito. Ground ng pulser, pinagsama ko na lang sa ground ng stator coil. Yan, yung pinaka body ground, no? Ground ng stator at ground ng lighting coil at ground ng pulser, no? Pinagsama ko na pati ground ng coil. Ayan, doon. So ito yung ignition coil. Ayan. Yung wire pinagsama ko na 'yon. Okay? So andun na rin yung ground ng CDI. Ayan, ito yung ground. So, ito naman yung papunta doon sa ignition coil. Ayan, ito. Papunta sa ignition coil. So, yung supply naman, ayun, ito mga bro. Ayan. Ito yung supply. No, dito nang gagaling yan sa rectifier para kontrolado yung kuryente. Hindi siya puputok-putok, no? So, ang lalabas dyan ay 12 volts. Okay. So, yung sa pulser naman, ayun, ito na mga bro. Yung sa pulser. Ayan, papunta doon. So, basta meron kayong pattern mga bro, para sigurado, tulad nito. No? Yan, picturean, o kaya picturean nyo, kapag may XRM na inaayos, picturean nyo, o kahit anong motor, para makapag-convert kayo ng CDI. Okay. Ngayon mga bro, ayan, titisting na natin mga bro, yung kanyang kuryente. Ayan. Okay. So, kahit naka-junk na ito mga bro, hindi pa naman siya stock up yung makina, no? So, try natin. Ayan, lapit natin yung camera. Ayun mga bro. Lumabas na ang kuryente. Lakas. Okay. So, kung mayroon lang gasolina yung karburador, tangke, so andar na sana yun mga bro, no? So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo mga bro, yung mga pagko-convert ng kuryente, no? Sana makatulong ako sa tulad niyan sa mga problemang ganito mga bro, no? Nawala ng CDI, wala ka pang mabibili agad, no? Harness wire. So, convert na lang natin mga bro para magamit lang yung motor. Ayan. So, pag-aralan lang maigi, no, at makukuha rin yan. Pulser, ground supply. So, yun lang naman mga bro. Tapos yung, kasi sa pagko-convert, iba-iba ang, nabubulol na ako sa pagko-convert, iba-iba yung kulay ng wire. Pero basta't may pattern kayo, tsaka alam nyo kung saan siya nanggaling at saan pupunta. Okay mga bro. So, hanggang dito na aking video. No? Naway nakatulong din to sa inyo. So, hanggang sa muli mga bro. Maraming salamat. At nais ko rin na i-subscribe yung aking YouTube channel, Kuya Bert Channel. Ayan, paki-like na rin at paki-share. At pindutin yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. Okay mga bro, at marami pa akong video ihatid na at i-share na para sa mga dagdag kaalaman at idea, no? At sigurado kung makakatulong yan sa inyo. Okay? So, bye-bye!